Magandang gabi sa atin mga ka-TH. So, tungkol ito sa treasure hunting natin. So, nag-research ako ngayong gabi. Ito, napanood ko ng buo yan. Yung War Stories at yung iba. Mas pinili ko to, magandang naging kwento dito. So, tungkol lahat to kay ating kababayan na si Roger Rojas na nakakuha ng isang imperial sites. Malaki po ang halaga na nakuha niya. Ayon doon sa Golden Buddha na yan na pinalitan ni Marcos ng peg, ay almost trillion po ang halaga niya, bukod pa yung mga gold bars na nakuha niya. So mapait pala yung naranasan niya kay kay Pangulong Marcos. Pero at the end, hanggat pala namatay si Marcos, ay nanalo pala siya doon sa kaso nila, kasi nagsampa siya ng kaso rito. So malaki pa rin yung napunta sa pamilya Rojas. Ayon dito, $42 billion po. So malaki pa rin. So sana nakatulong din yung pamilya niya sa mga, hindi lang natin alam kung itong mga ito ay nakatulong. So yan, sa mga hindi pa nakakaalam, yan, pwede nyo i-search. Pero mas nagustuhan ko to yung sa War Stories. Mas kompleto ang detalye. So yan po, napanood ko na ngayong gabi na ito. So yan, dun sa mga treasure hunter natin ngayon, lalo na yung mga nag-YouTube, masyado nating ini-enlight kung naubos na kasi yung mga small deposits natin, yung mga mabababaw lang, yung mga giveaway na sinasabi na mga nakuha yung iba sa bato, mabababaw lang. So totoo na meron tayong 175 sites, imperial sites, pero malabong makuha natin yun. Yung kay nakuha ni Roger Rojas, ang ating kababayan, talagang halos buong buhay niya talagang siya kakaiba siyang tao. Walang suko, walang, napaka-determinado niya. Nga lang talagang pinahirapan din siya doon sa bagay na yun. So doon sa mga, lalo na yung mga nag-reading, so mga pang YouTube na lang talaga itong mga ito. Kung iisipin natin, halimbawa ang lugar mo talagang may mga Japanese, napakalalim pala ng baon. Yung standard po 60 meters, so times 3, 180 feet, kulang-kulang 200 feet. Ay naku po, bukod pa yung nasa underground na mga booby traps. Mabigat po kunin yung natira na treasure natin. So sa mga mahirap lang natin na kababayan na mga nagtitreasure, ay talagang palagi kong inuulit na suntok na lang sa buwan Dahil makatsamba tayo ng mga mabababaw, pero napakadalang na sigurado noon. So nung panahon ng mga soldier of fortune ni Marcos, malamang mga nakuha na yon. Pero yung parang legendary na lang yung mga natitira, sa tingin ko wala tayong kakayahan para i-retrieve yung mga yan. So yan pwede nyo i-search.
Yan, war stories. Sa mga hindi nakakaalam na mayroong cellphone, minsan pagka panoorin nyo. Yan, isa naman yung Kaalam PH. So, yan. Pinasok ito yung story ni Roger Rojas. Maraming pumasok na YouTube channel, oh. So, ano din, pinagkakitaan din. Yan po, yung sinasabi ko. Halimbawa, meron tayong sites na talagang pang imperial sites yung natira. Kasi ilan pa lang nakuha niyan. Parang ang malinaw na nakuha ng imperial site, yung kay ano lang, yung kay nakuha ni Roger Rojas. At saka yung sa ano siguro, yung sa Mercano. Yung sa, kung napanood nyo yun. Yun. So, napakarami pa yan. Parang ano na siya. Parang binao nila na parang ayaw ng talagang ano ipakuha. Pero kung matsimpuhan siguro natin, matagal na operation yan. Malamang mga expired na yung mga ano yan, yung mga booby trap yan, mga expired na siguro yan. Darating din pa na mag-expired yan. Pati yung mga nilagay nila ng mga poison. Pero kung wala tayong mapa, napakahirap niya sundan sa underground. Talagang matsambahan mo lang talaga. Kaya pala si Surigao-san, sinasabi niya ayaw niya sa mga ano. Ay tama naman, ako man hindi. Except na lang siguro kung ang Panginoon Diyos ang gagawa ng paraan yan. Pagka kusang isang bulat yan, pag nga lang malakas na lindol kailangan, ay wala na rin tayo. Or magkakaroon ng malaking tornado, higupin yan lahat. Palagay ko malabo din mangyari siguro. So yan. Tingnan na lang nyo yan. Yan yung lumitaw, yung tatlo na yan. Yan. So mabigat ang dinanas ni ating kababayan si Roger Rojas. Nung malaman na nakuha niya. At yung tao pala na yan ay sumunod dun sa, kasi nagpasa ng batas si Marcos noon na lahat na magte-treasure ay kukuha ng permit sa kanya. Napakatalino, no? So sumunod si Rojas din pala doon sa proseso na yon. Mabait pala na tao to si Roger Rojas. Yun. Kaya tuloy yun. Pero lumaban siya ng ano. Mabuti naman hindi siya pinatay. Siguro kagustuhan na lang siguro ng Panginoong Diyos na siya ay makasurvive. Kaya Panginoong Diyos pa rin yung gumagabay sa kanya doon. Kasi within sa maraming taon hanggang sa namatay si Marcos, tuloy pa rin yung kaso. Nanalo si Roger Rojas, nagbayad sila ng danyos na malaki, worth $42 billion. Napakalaki din. Kasi yung nakuha kasi niya ay trillion yan. Ang dami palang ano. At pinalitan pala siya ng piki na fake na Golden Buddha. Pinalit sa kanya. Pero kinuha sa kanya yung mga gold bars na mga boxes na marami. Yan. Yung war stories na panoorin nyo. Nandyan po. So yung mga reading ngayon, ako nag-reading din sana matsambahan natin yung mga more on ano lang, 12 feet, 30 feet pataas, medyo kakayanin pa natin yan. Pero yung imperial site,
60 feet yung 60 meters po yung standard doon. Ayon dito sa impormasyon. Nasa underground. Naku po, napakalalim nun. So yan mga ka-TH, sa gabing ito, yan yung bahagi ko. So hindi na lang ako magsasabi ng kontra dyan sa mga kababayan natin na naghahanap buhay sa YouTube. At ako din naman ay nag-reading din, pero yan ay bahagi lang din doon sa aking operasyon doon. Kasi mahilig din ako talaga sa treasure hunting kasi meron tayong magandang adikain sana kung makakuha tayo. So yung mga imperial site na yan, sasabihin ko na medyo, tapos banatan pa ng mga Japan ay pala 60 meters ang lalim at hindi pa natin ma-determine kung saan nilagay sa underground. So napakahirap niyan. Sige pa mga ka-TH, hanggang dito na lang at magandang gabi sa atin lahat.